i-check yung integridad, kredibilidad at yung malasakit sa kapwa at sa bayan. Hindi napapansin ng iba, pero kami napapansin namin. Buhay na yung binubuwis para sa pagserbisyo sa bayan. Binibigyang pugay lahat ng ginagawa ninyo para sa bayan. When I was grade 4, I get bullied. Yung bahay namin, sobrang sira. And then, yung papa ko, alam mo yung box ng Burr Brand way back? Di ba? May box sila dati. Then, yung cartoon na yun, yung ilalagay ni papa dito sa bubong namin para hindi kami matuluan. Never give us. Just focus on your goal and continue no matter what. Magandang araw, bagong Pilipinas. Welcome sa isa na namang makabuluhang episode ng Pulis at Komunidad. Ang programang naglalapit sa inyo ng mga kwento ng katapangan, malasakit, integridad, at tunay na serbisyo. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Captain Cherry Vicente. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang mahalagang uri ng pagkilala, ang pagkilalang hindi lamang pampapuri sa tagumpay, kundi sa pagbibigay ng halaga sa serbisyo, may positibong epekto sa kapwa, komunidad at bayan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ng Chief PNP Police General Jose Melencio Sr. Tates Jr., sa Direktor ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus B. Alba, at sa Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Vina H. Guzman. Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan ninyo kami sa Pulis at Komunidad Facebook Live, dito lamang sa Police News Network. You are the reason why the CN continues to shine on the global stage. Why don't you give all yourselves a big round of applause, ladies and gentlemen. So we are compelled upon receiving this award to do so much and transcend ourselves. A warm welcome to everyone here tonight. We are truly honored to have an esteemed group of leaders, innovators. First of all, I'd like to dedicate my award for tonight to my family. To my family, To my family. And I hope that the awardees would that keep in mind the humility despite the shine and brilliance of the awards. Be a leader to anyone na gustong sumunod o gawin din yung ginagawa ng bawat isa. Whatever industry it is. Welcome to the ASEAN Excellence Achievers Awards 2026. May this be another beautiful milestone in our journey, and may there be many more achievements and meaningful opportunities ahead. True excellence is not simply about being recognized. True excellence is living a life of purpose and leaving a legacy of compassion. I truly appreciate this honor and share it with everyone who has supported and inspired me throughout this journey. And to all the organizers, maraming salamat po. Hindi niyo po alam kung gaano po ka-importante ito sa aming magkakapatid. Patuloy po kaming magseserbisyo para po maihatid po sa inyo ang tamang balita mula sa pulisya. We not only help everyone who needs help, but because it also makes us worthy human beings. Congratulations to all our awardees. Ako po ulit si Miss Benilyn Amigo Molina na nagsasabing, mata sa langit, paa sa lupa.
Ang parangal ay hindi dapat maging dulo ng isang tagumpay. Sa halip, ito ay paalala na ang husay ay may kaakibat na pananagutan. Pananagutang mananatiling tapat, makatao, makabayan, at may malasakit sa kinabukasan ng komunidad. Ito ang diwa ng ating talakayan tungkol sa Asian Excellence Achievers Award 2026 sa Okada, Manila. Layunin ng parangal na kilalanin ng mga individual at organisasyong nagpapakilala ng kahusayan sa pamumuno at makabuluhang ambag sa kanilang larangan. Kabilang sa mga kikilalanin ng ilang member ng Philippine National Police at ang Police News Network para sa kanilang ambag sa public service, community relations, public information at responsableng komunikasyon para sa PNP. Ang pagkilalang ito ay hindi lamang karangalan. Isa rin itong panibagong hamon na higit pang pagbutihin ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ayan, kasama natin ngayon ang mga taong kumakatawan sa pagkilala, inobasyon at values-based leadership. Una po, kilalanin po natin si Miss Benilyn Amigo Molina, President and CEO ng Aura Management Events Incorporated at founder ng ASEAN Excellence Achievers Awards. At isa pa po ang bisita natin ngayong araw, walang iba po kundi si Miss Stephanie Cagadas Olsen, isa sa esteemed awardee ng ASEAN Excellence Achievers Awards 2026. Ma'am, welcome po sa Pulis at Komunidad. Ma'am, itong mga pagkilalang ito ay lagi nating ginagawa, tama po ba? At talagang nandyan naman po ang puso natin upang kilalanin ang mga tahimik na nagtatrabaho at patuloy po na nagbibigay ng suporta sa ating komunidad. Ma'am, bago po tayo magsimula, baka nais muna po ninyong bumati sa ating mga manonood. Una sa lahat, Che, nagpapasalamat ako na in-invite nyo kami here, no? Thank you for having us here. Ma'am, alam namin, lagi na po namin pinakakasama sa mga iba't iba naming programa. Pero lubos-lubos po ang aming pagpasalamat sa inyo at hindi nyo po nakakalimutang i-recognize po ang aming mabilis, tapat at nararamdamang serbisyo. Kaya, ma'am, bago po ang lahat, baka may nais pa po kayong batiin. Binabati ko po, in behalf ng ASEAN Excellence Award, yung ating mga Council of Advisors, at syempre yung Aura Events Management Team, binabati ko po. Yes po, binabati po namin po ang management ng Aura Management Team at ang councils po ng ASEAN Achievers Award. Ma'am, maaari niyo ba bang ikwento sa amin kung paano po nagsimula ang ASEAN Excellent Achievers Award at anong pangangailangan sa lipunan ang nais nitong tugunan? Bale, Che, ang ASEAN Achievers Award ay ika-6 year na ngayong taon. So, nag-start to during parang pandemic days din. Parang, I think it's December 2020. Yes po. Yan. So, sinimulan namin siya kasi during that time, di ba, sobrang down lahat ng tao. Yes. Kasi hindi makalabas. Tapos down yung mga negosyo. Matindi rin yung pinagdaanan natin during pandemic. So, parang itong ginawa namin ito para tap on the back ng mga nanghihina, pinanghihinaan ng loob, at yung mga tahimik na lumalaban at patuloy na nagseserbisyo kahit na during pandemic, at sila yung mga taong hindi man natin nakikita, pero alam nating nandyan sila na naglilingkod sa bayan. Yes, ma'am. Napaka-noble po ng pagtingin po ninyo sa bawat pagsisikhayo ng bawat Pilipino. And buti po, ito'y tinawag na Asian Achievers Award. Ano po yung kwento, bakit po Asian po ang ating ginamit na pangalan ng ating plataforma sa pagre-recognize sa mga Pilipino at naniniwala po na magkakaroon ng magandang paroroonan ang recognition. Kasi kaya siya ASEAN, no? Kasi magagaling siya sa yung nomination is mas malawak from different region ng ASEAN. And kumbaga hindi lang siya sa Pilipinas but
pati yung sa mga ASEAN regions, we are accepting nomination from that countries. Ang ganda po, napakalawak po ng nasasakop po ng ASEAN Achievers Excellence Award. I believe po na itong mga kababayan natin from other countries po, during the time of pandemic, malayo sa pamilya, nire-recognize po at na-recognize po ng ASEAN Excellence Award. Kaya ma'am, paano po natin pinili ang mga awardee? Paano po natin tinitimbang ang kanilang mga tagumpay sa pamamagitan po ba ng integridad, malasakit o actual na epekto sa kanilang serbisyo sa komunidad? Tama ka dyan, Che, no? So, talagang ang isa yan sa pinagbatayan namin, no? Pero meron tayong Council of Advisors, meron tayong council na nag-check for every nomination kung pumapasa yung mga nanonominate. So, kabilang na nga dyan yung sinasabi mong chine-check yung integridad, credibilidad, at yung malasakit sa kapwa at sa bayan. Yes, ma'am. Talaga po, hindi lang dapat na marunong ka sa iyong field work or kilala ka dito. Importante po talaga yung integrity, yung malasakit, yung advokasya po, ano po. Na isusulong natin. Isusulong po. Kaya, hindi, ngayon kasi ma'am, hindi natutungkol lamang dun sa intellectual na kaalamanan natin. Nandoon po rin po yung puso. Kailangan may puso talaga. Hindi Yes, pwedeng po. wala. Wala sa aming, yun talaga yung parang number one sa atin eh. Diba? Masasabi natin matagumpay ang tao kung siguro nasa kanya na yung mga karangyaan sa buhay o kaya niya mabili ang kahit ano. Pero yung sa atin, hindi lang yun yung tinitingnan natin eh. Maging yung mga taong tahimik na lumalaban at nakikita nating andun yung pagmamahal sa bayan, saka yung integridad na alam nating tinataglay ng tao. So ito yung pangunahin nating nagiging batayan sa pagpili ng mga awardees. Yes, ma'am. Yung mga tahimik na nagbabahagi at tumutulong sa bayan, na may puso, yun po talaga yung na-amplify ng ASEAN Awards, Achievers Awards. Kasi nga, pag nandun ang puso, totoo ang serbisyo publiko na naibibigay nila. Ma'am, ngayong 2026, ano ang natatanging tema o mensahe na nais pong iwan ng ASEAN Excellence Awards Achievers sa pagbibigay ng parangal at saka itong mga dadalaw ngayong awarding ceremony? No, sa mga awardees ngayong 2026, ngayon pa lang ay kinocongratulate ko na kayo at isa kayo sa mga napili sa ating isasagawang awarding sa Okada this August 18. Sana yung mga awardees natin ay lalo pa kayong maging inspirasyon at lalo nyo pang pagbutihin anumang industriya ang kinabibilangan ninyo. At make us proud that you are awardee of ASEAN Excellence Achievers Award. Ayan, ma'am, parang nadali niyo po at kami rin po ay isa po sa mapaparangalan. Ma'am, maraming salamat po sa pagkilala niyo po sa Police News Network. Ma'am, bilang kabahagi ng pagkilala po sa PNP at sa Police News Network, ano po yung mga konkretong naging ambag namin at nakilala niyo po kami at nakikakitaan niyo po ng puso ang aming trabaho? Ano po yun, ma'am? Che, sabi mo nga, tahimik. Sabi mo nga, tahimik, no? Pero, hindi napapansin ng iba, pero kami napapansin namin, no? Na buhay na yung binubuwis eh, para sa pagserbisyo sa bayan. So, dapat lang talaga na isa kayo sa unang maparangalan dahil yun ay aming ginugunita at binibigyang pugay lahat ng ginagawa ninyo para sa bayan. Yes, ma'am. Ma'am, nakakataba po ng puso ang binanggit ninyong mga papuri sa amin. Talaga namang pong hindi lamang support namin sa Police News Network, talaga pong buhay po ang pagkuha ng balita sa ground, especially po during rallies na hindi po namin sukat akalain na makikita at mapapansin ninyo. Kaya ma'am, maraming salamat po sa pag-recognize po ninyo sa amin. Ma'am, ang isa ko pong katanungan, ma'am, sa inyo pong pananaw, bakit mahalaga pong kilalanin ang mga lingkod bayan katulad po ng Philippine National Police at ang mga organizations po para po magkaroon, paano po ba yun? Ano pong kahalagahan nito?
Kasi alam niyo, kapag kinikilala kayo, marami kasing organisasyon na nagbibigay ng parangal. Yes po. Pero dahil sa nakita namin yung tapat at pagmamahal sa serbisyong ginagawa nyo, diba? Malaking bagay na ma-recognize ang kahit na kumbaga para sa iba maliit na bagay yung ginagawa nyo, pero iba kasing mararamdaman mo pag alam mong may mga tao na na-appreciate pala nila yung ginagawa namin, di ba? Yes, Parang you give value dun sa worth nung ginagawa ng tao. Tahimik man yan o maingay, pero alam mo yung taas ng uri ng pagginagawang serbisyo na alam mong bukal sa puso at talagang buo yung puso na ginagawa yung serbisyo. Yes, ma'am. Actually, I'm very touched po very touching po yung sinabi niyo sa amin. Parang hindi na kailangan namin na magsumite ng mga papeles. Talagang kayo accomplishments. Talagang kayo po mismo nagkakandak ng background po kung sa mga bibigyan ninyo ng parangal. At sa mga katulad po namin na nasa serbisyo, na nasa public affairs information po, na talagang akala namin ito'y balita lamang. Pero yung balita na umaabot po sa inyo na tama at tapat po, talagang nakita niyo po at na-recognize niyo po kami. Very thankful po kami. Yun nga po yung sinabi niyo kanina. Isang simpleng tap sa balikat na siyang nagiging inspirasyon ng bawat members po ng Police News Network upang mas mapaganda pang lalo ang aming trabaho. Kaya ma'am, I'm very thankful. Sabi nyo kanina, walang ibang makakasagot niyan kung di ikaw bilang isa sa mga mapaparangalan. We are more inspired today na makapagbigay ng mas magandang serbisyo. Hindi dahil sa parangal at nakita namin ito, bagkus yung binigay ninyong pagkilala sa amin, talagang kailangan din namin ipakita na kami ay nararapat para dito. So, we are very thankful. Lalo pang gagalingan. Yes, ma'am. Isang simple maaring para po sa inyo, isang simple lang na recognition. Pero sa amin, ito yung nagiging tungtungan namin para mas magbigay ng mas may kalidad at mas tapat na serbisyo publiko. Yan, ma'am. Thank you very much, ma'am. Baka gusto niyo muna pong magbigay ng mga mensahe po sa ating mga awardee na hindi lang naman, alam ko po, hindi lang po ito PNP, mga iba't ibang organizations din po ang aming makakasama. Pwede po natin silang mabigyan ng mensahe. Sa ating mga awardees, nagbigay na ako kanina ng mensahe. So, ang bibigay ko mensahe ngayon ay para sa mga future na alam mo sa sarili mo, may mga ginagawa kang kabutihan, may pagmamahal sa puso at buong puso mong ginagawa itong lingkod bayan, maaaring sa susunod, ikaw na ang aming paparangalan. Yes po. Magandang imbitasyon din po ito para sa mga future awardees po. Talaga naman pong hindi po kayo napapagod na kilalanin ang bawat awardee at maging karapat-dapat nga po ito sa parangal ito. Mahalagang punto po iyon, ma'am, na paghahandaan din po natin at ibigay din natin ang puso natin sa bawat nating trabaho. Ang pagkilala ay hindi lamang tungkol dito sa award na iniaabot, yung kanyang end result, ma'am, kung paano ito mararamdaman. Kaya sabi nga nila, kapag ikaw nabigyan ng parangal po, may karagdagang ding responsibilidad. Kaya po, hindi lamang talaga ito tungkol sa pangalan o titulo, ito ay tungkol sa mapagmatsag at pagtaas po natin sa ating sarili. At higit po sa lahat yung integridad, yung layunin po natin na magmalasakit sa kapwa-tao natin, yung pananagutan sa bawat serbisyong ipinagkakatiwala sa atin. Sa panahon ngayon, masasabing bahagi na ng buhay ng mga kabataan ang mga mobile games at online gaming. Walang masama sa paglalaro, pero kapag nasobrahan, napapabayaan na ang kanilang pag-aaral o nalalantad ang kanilang mga isipan sa content na puno ng karahasan, kailangan nila ng patnubay at gabay bilang mga magulang. Hindi sapat na alam natin kung ano ang nilalaro nila, kailangan alam din natin kung ano ang natututunan nila. Kausapin natin sila,
Lagyan sila ng limitasyon hanggang sila ay makakapaglaro. Magisangkot tayo sa paglaki nila dahil ang disiplina ay hindi nagsisimula sa paaralan, sa social media o sa batas. Nagsisimula ito sa tahanan. Gabayan natin ang kabataan. Dahil sa bawat batang ating ginagabayan ngayon, nasisiguro natin na mas ligtas na komunidad ang ating kinabukasan. Magandang araw mga ka-Guardians. Ako nga pala si Police Corporal Adelor Jaros para sa segment natin na HPG Dapat Alam Mo. Ating pag-uusapan ngayon ang mga dapat alamin kung bibili ng second-hand na sasakyan o motorsiklo para makaiwas na makabili ng sasakyan na galing sa nakaw, produkto ng modernong carnapping o vehicle scam ng mga sindikato nang hindi mahantong sa ganito ang mga unit ninyo na natetengga sa mga impounding area. Unang tandaan, pag-isipan ng mabuti ang presyo ng unit na inyong bibilhin, maghinala sa mga presyong mas mababa kumpara sa prevailing market price, lalo na sa mga binebenta online o tinatawag na online marketplace. Dahil maaaring ito ay sangkot sa rentangay o iba pang carnapping modus operandi ng motor vehicle scam. Dahil kapag tayo ay nakabili ng mga unit na reported stolen, ay maaari din tayong makasuhan ng Presidential Decree No. 1612 o Anti-Fencing Law. Pangalawang tatandaan ay maging mabusisi sa mga papeles ng unit na bibilhin. Unang gagawin ay hanapan ng proof of ownership ang seller, tignan ang ORCR kung siya mismo ang nakapangalan ng registered owner, kung oo, hinga ng primary valid ID for verification. At kung hindi naman, dapat may valid notarized deed of sale na mula sa pinagbilhan niyang dating owner ng unit. Ang pangalawang bubusisihin natin ay ang detalye ng Certificate of Registration. I-check ang actual engine at chassis number kung tugma ang mga detalye sa pinipresentang Certificate of Registration ng seller. Hanggat maaari, hanapin din ang service warranty booklet ng unit dahil dito rin makikita ang ilang detalye patungkol sa history ng unit na binebenta ni seller. Ang pangatlong dapat natin tandaan, hanggat maaari, magpa-clearance check sa Motor Vehicle Clearance Station ng aming himpilang Highway Patrol Group para ma-check sa aming Vehicle Information Management System o VIMS para malaman kung hindi kasama ang sasakyan sa listahan ng mga nakaw na sasakyan. Pagkatapos naman sa opisina ng HPG ay pwede din tumungo sa opisina ng LTO para sa karagdagang pagbeberipika sa papel at plate number ng unit, lalo na sa MB file number na siyang code na nagre-representa ng birth certificate ng unit. Halimbawa sa code na naka-flash sa inyong screen na 1336, ang unang mga numero ay ibig sabihin ang birthplace ng unit ay sa LTO Mandaluyong. Maaari nyo din palang ipacheck kung nasa listahan ang unit na bibilhin sa mga may alarm of apprehension. Karagdagang tips, umiwas sa paraang meet-up lalo na sa gas station, mga mall, hanggat maaari sa mismong bahay ng seller ang puntahan at ipagtanong din sa barangay kung legit na doon nakatira ang seller. Hanggat maaari din, makisuyo sa seller na gawin ang transaksyon ng pagbabayad sa malapit na police station o HPG office for security purposes. Sadyang mahaba ang kinakailangan nating gawin, ngunit nakakasigurado naman tayo na ang bibilhin nating unit ay hindi magkaatid sa atin ng problema pagdating ng araw. Para sa iba pang bagay na gusto nyong malaman sa segment namin na HPG Dapat Alam Mo, comment down sa comment section para masagot namin sa susunod na video. Mga makabagong modus ng mga carnapping syndicates ngayon. Isang mahalagang paalala mula sa PNP HPG. Rentangay modus. Ito ay modus kung saan ang mga sindikato ay magrerenta ng sasakyan at papayag na magbayad sa magandang rental terms hanggang sa hindi na nila ito ibabalik sa araw na itinakda. Pasalo or assume balance modus. Sa modus na ito, ang may-ari ng sasakyan na nahihirapan sa pagbabayad ng monthly ay hinihikayat ng isang ahente na ibenta ito gamit ang assumption of balance o pasalo, kung saan ang buyer na ang sasalo sa natitirang equity. At matapos ang ilang buwan, makatatanggap na ng notice sa bangko ang biktima tungkol sa hindi pagbabayad ng monthly. Loan Accommodator Scheme.
Target ng modus na ito ay ang mga negosyante at asawa ng OFWs. Hinihikayat sila upang sumali sa negosyo ng car rental upang magamit ang kanilang identity, legal documents at bank statement para makakuha ng car loans sa iba't ibang bangko. Labas Casa Scheme. Madalas na biktima ng modus na ito ay mga car dealers at car sales agent. Gamit ang fake identity at fake documents, mabilis nilang nahihikayat ang mga biktima sa mas mabilis na transaksyon, mabilis na pag-release ng kotse sa kasa nang hindi dumaan sa tama at legal na proseso. Kung may kahina-hinalang vehicle transaction modus, i-report agad sa PNP HPG hotline 0998-598-8171 or 0906-374-5375. At para sa pagpapatuloy ng polis at komunidad na telecast po dito sa Police News Network, mapalad po tayo at makasama natin ngayong araw, walang iba kundi si Mrs. Stephanie Cagadas Olsen, ASEAN Excellence Achievers 2026 Awardee. Magandang araw at welcome dito sa Camp Crame, Miss Olsen. Thank you, Sir Eton. Pwedeng bumati ka muna sa ating mga manonood ng Police News Network. Binabati ko po yung family ko dun sa Pampanga at lahat ng reseller, distributors at retailer ng Stephanie Select Skincare Essential. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa akin. Miss Olsen, actually, galing kami doon sa Region 3, particularly sa katabi ng Pampanga, etong Bulacan, no? Sa Malolos, tsaka sa Kalumpit at Pulilan, nito lamang Makalawa, para kamustahin natin doon yung mga pagtulong na ginagawa ng kapulisan ng Malolos doon sa mga nasalanta nitong bagyo, tag-ulan. Kumusta naman doon? Actually, pang third day namin ngayon, supposed to be nasa Marilao at May Kawayan kami. Pero ayun, dahil darating kayo dito ng Team ASEAN Excellence Awards, yun. So, thank you so much, Sir Eton, for accommodating us. Sobrang laking tulong kasi sa mga mamamayan natin na syempre maituloy yun, yung pagtulong sa kanila, lalong-lalo na sa nasalanta ng tag-ulan taka ng baha, no? At para sa pagpapatuloy, pag-uusapan po natin ngayong araw na to, yung hashtag Love Yourself, isa sa advocacies na isinusulong ni Mrs. Stephanie Olsen bilang pagprotekta po natin dun sa, let's say, sa mga bata at mga mamamayan na nakakatikim po ng pambubuli, no, sa kapwa nila, particularly yung mga nag-aaral na estudyante. You have your own experience, Mrs. Stephanie, ng pambubuli nung bata ka? Yes. Opo. When I was grade 4, I get bullied also. And one thing that I learned from it is to be kind. And of course, loving yourself is really important. Kasi when you improve, when you love yourself, dun mo na matutunan kung paano ka mahalin ng mga tao. Like improving yourself, to be confident also to yourself. That's part of loving yourself. Change your look, physical look, and of course, by using Stephanie Select Skincare Essential is part of it. And sa lahat po ng mga nabubuli, nakakaranas po ng bully, try to improve yourself that they are wrong. Pag binubuli po kayo, just take it as a motivation. Like for example, in the school, kasi mababa yung grades mo, some of the students, they bully them. So, ang ma-advise ko sa kanila is take it as a motivation. Do more and pakita mo sa kanila na mali sila. Oo, very good talaga and kudos for that advocacy ni Stephanie. Itong hashtag Love Yourself, the more na ma-appreciate, mahalin natin yung sarili natin. Kasi doon lahat magsisimula eh. Yes. Yung pakikitungo natin sa kapwa, sa komunidad, kumbaga magra-radiate yun. If we love ourselves more, no, magre-reflect yun from our inner sides, Miss Stephanie. Correct. So, Miss Stephanie, sa panahon ng mabilis na pagbabago at matinding pressure, paano pinapanatili ng isang leader na katulad mo yung integrity na hindi isinasaintabi yung malasakit sa kapwa? Paano ko po what you mean is paano ko
masolusyonan yung mga challenge na nangyayari sa akin. And maturuang na-empower yung kapwa natin, ano? Ang pinakauna lang doon, lahat naman kasi tayo nagkakaroon ng challenge sa buhay. I've been through a lot at ang ginawa ko lang talaga doon is to stay positive and to never give up. Yun talaga ang pinaka main factor na naranasan ko based sa experience ko, that never give up and have faith with God. Isa sa bagay na nagpapalakas ng loob nung katulad mo, Mrs. Stephanie, syempre yung patuloy na paggawa ng mabuti sa kapwa. Yes. And ayun, we learned based sa research namin, even before ka nagsasagawa ka ng feeding program Yes. and gift giving, like ngayong panahon ng tag-ulan o bagyo, and as well as pag-Christmas at mga okasyon na nangangailangan. Bakit mo ito patuloy na ginagawa, Miss Stephanie? Because masarap kasi yung feeling, yung tumutulong ka na walang kapalit. Pag tumulong ka sa kapwa mo na hindi mo iniisip na, oh, there's camera, there's something like this, ang sarap ng feeling. And for me, that is one of my goal actually, that to open a foundation, my own foundation. But as of now, madami kasing requirements to open it. So, I've been doing it for 10 years and 11 years na nagbibigay ako sa barangay namin. And I'm so grateful to my family, especially my husband. Siya po talaga ang one of my supportive sa mga project ko. And to my friend in Surigao, si Engineer Arnel Alipaw, isa din siya na tumutulong sa akin. At saka si Mr. and Mrs. Pigty and Ma'am Jinky Casera, sila po ang part po sila sa advocacy na ginagawa ko dun sa amin, na every on my birthday, nagpipiding po ako dun sa school ng pinag-aralan ko dati ng elementary pa ako. And then every December, nagbibigay din ako ng food every December dun sa amin for 11 years and 10 years for feeding there in the school. And aside from that, I was able to help during typhoon. Yung typhoon po talaga, kasi one of the reason din na ganyan yung advocacy ko, because naranasan ko po yan. Naranasan po namin na tumulo yung bahay namin, na wala kaming pagkain. So, sabi ko sa sarili ko, when one day that I'm able to help other, I will do the same. Yun po. Tama, Miss Stephanie, kasi mahirap tumingala minsan sa bubong mo, tapos tumutulo. Oo, sobrang talaga, naranasan talaga namin. I remember when we were kids na yung bahay namin sobrang sira, and then yung papa ko, alam mo yung box ng Bear Brand way back, di ba? May box sila dati. Then yung carton na yun, yung ilalagay ni papa dito sa bubong namin para hindi kami matuluan. Tama. So I know the feeling, especially during the typhoon season and raining season, it's really hard. Oo nga. Kaya sana masolusyonan na itong problema natin sa pagbaha din, no? Para hindi paglabas ng bahay natin, di natin alam minsan saan tatapa kasi baha yung lalakaran mo, tayo yung dadaanan. And hopefully, one of these days ay masolusyonan itong problema na ito ng komunidad natin. Mrs. Stephanie, so paano mo i-encourage yung katulad mo na galing sa hirap to look back in your community para gawan sila ng mabuti, like yung feeding and gift giving, lalo na sa mga panahon na ganito? Ang masasabi ko lang, especially sa lahat ng tao na yung mga tao na nag-uumpisa pa lang, pag umangat po kayo to wag po kayong umakyat sa taas kaagad. Like, you have to look back where you coming from. And then, i-encourage ko lang din po, kung whatever challenge you will face, that never give up. Just stay positive, and whatever challenge you will go through, you will gonna pass for it. And of course, with God grace. By the way, let's go back dun sa award mo sa Tuesday, Mrs. Stephanie, no? Along with the President and CEO, si Ma'am Benelyn Amigo Molina and her council, no? So anong pakiramdam mo when you learned the news, when you heard the news na isa ka sa napiling award nitong ASEAN? Like, I never thought actually in the beginning, because few months ago, I was just talking with my friend, which is, she was awarded also in ASEAN
award. And then she mentioned to me last February na, kung gusto mo bang nito, ipapaano kita. Then sabi ko sa kanya, I don't want yet, maybe later, kasi parang bago pa lang kami, 1 month pa lang kami noon. So it's really overwhelming, and I'm so happy, and nagpapasalamat ako kay Sir Maurice talaga kasi na-nominate niya. Siya yung unang nag-message sa operating manager ni Stephanie Select Skincare Sinjan. And of course, to the CEO of Isian Award, Miss Molina, maraming salamat po sa support niyo at pagtitiwala niyo sa Stephanie Select Skincare Sinjan. Miss Stephanie, so paano ito patuloy na tutulong sa iyo at magbibigay ng motivation sa patuloy na paggawa ng mabuti at magandang produkto para sa mga kapwa natin Filipino? Ang masasabi ko lang doon is hoping, gusto ko lang na pag madami kaming na distributor or resellers, mas madami pa kami matutulungan ng mga tao. Pero one thing na kinukonsider nung mga ganitong negosyo, syempre yung to still take care of our environment, no? Yes. So, in your case, ano yung pag-uutos mo dun sa mga, let's say, to your staff and personnel na patuloy na maging makakalikasan despite na yun, yung may mga ganitong produkto, no, na nai-invento? Hygiene is the most important, and then, of course, separate the plastic and segregation. Yes. Ayun. So, bilang pangwakas, Miss Stephanie, ang bilis ng oras, ano yung mensahe mo, Miss Stephanie, sa mga Pilipino, mga ka-ASEAN region natin na nangangarap magtagumpay sa negosyo at pamumuno, ngunit dumaraan ngayon sa kabiguan o pagdududa sa sarili nila? That's why we're promoting #LoveYourself, Miss Stephanie. Ang masasabi ko lang talaga, to never give up. That is talaga one of have faith with God and never give up kung ano man yung sitwasyon mo ngayon that is just a temporary. You will gonna overcome and you will gonna look back in the future na, I overcome the challenge that I've been through. So sa lahat po ng nangangarap na magnegosyo, never give up. Just focus on your goal and continue no matter what. Muli, binabati ka namin dito, Miss Stephanie, para sa darating na awards sa Okada, Manila. At binabati rin po namin ang lahat ng esteemed awardees sa gaganaping ASEAN Excellence Awards 2026 dyan po sa Okada, Manila. Katulad po ni Police Brigadier General Vina H. Guzman, our beloved director dito sa PICAG, at syempre po sa lahat po ng bumubuo ng Police News Network, at sa amin pong supervisor na si Ma'am Che Vicente. At sa lahat po ng awardees, ang tunay na pagbabago o pamumuno ay hindi lamang nasusukat sa laki ng organisasyon o taas ng posisyon. Nasusukat ito sa tiwalang nabubuo sa mga taong nagpapaunlad po at sa mga desisyong nananatiling tama kahit mahirap. Ako po muli si NUP Loreto Bonifacio Concepcion para sa Pulis at Komunidad. At naging kasama po natin ngayon, syempre po ang isa sa esteemed awardees ng ASEAN's Excellence Achievers Awards 2026 na si Miss Stephanie Cagadas Olsen. Magbabalik po ang ating programa sa ilang saglit po lamang. Sa panahon ngayon, bahagi na ng buhay ng kabataan ang smartphones at gadgets. Pero kailan nagiging problema ang paggamit nito? Kapag sobra na ang paggamit, maaaring maapektuhan ang tulog, pag-aaral, relasyon sa pamilya, at emosyon. Ang simpleng frustration ay maaaring mauwi sa galit at aggressive behavior. Hindi masama ang teknolohiya. Ang mahalaga ay matutong gumamit nito ng may limitasyon at responsibilidad. Magtakda ng screen time limits. Magkaroon ng gadget-free hours. Unahin ang sapat na tulog, physical activities, hobbies, at oras kasama ang pamilya at tunay na kaibigan. Para sa mga magulang at guro, mahalaga ang pakikinig at pag-unawa. Huwag agad manghusga, kaibiganin, gabayan, at kausapin ang kabataan. Ang tunay na solusyon ay hindi ang tuluyang paglayo sa teknolohiya, kundi ang pagkakaroon ng balanse. Alagaan ang isip, palakasin ang relasyon, at gabayan ang kabataan tungo sa mas malusog na kinabukasan.
Yan po, nagbabalik po ang pulis at komunidad. Kasama pa rin po natin ngayon si Ma'am Benilyn at si Ma'am Olsen po, ang ating mga panahuhing pangdangal para sa ngayong araw. So bago po tayo magtapos, Ma'am, magbigay muna po kayo ng maiksing mensahe or pabati po sa ating mga manonood. Binabati ko po yung lahat ng sumusuporta at nagmamahal sa advocacy at mission ng ASEAN Excellence Achievers Award at sa lahat ng sumusuporta sa aming mga charitable initiatives, sa mga ginagawa naming pagsuporta sa 5 foundations na alam niyo, naniniwala kami na ang bagay ay nawawala ng kabuluhan kung hindi mo ito sinishare sa iba, no? At sa maraming tao ang nabibiyayaan dahil sa ganitong klaseng ginagawa natin pagtulong sa kapwa. Yes, Ma'am. Thank you very much, Ma'am. May nais po kayong batiin. I believe po may... Ay, binabati ko pala yung aking anak na kanyang kaarawan, si Marcos Cyrus Molina. Happy birthday! Happy birthday, Marcos! Happy birthday! Ma'am, kayo baka may nais po kayong batiin po. Binabati ko lang yung mga reseller, distributor, at retailer, at mga customer ng Stephanie Select Skincare Essential. And of course, yung mama ko sa Pampanga, Mama Bibian, Nanay Marilyn, Ate Jeline, and to my kids and my husband, maraming salamat po sa suporta ninyo. Yes po. Ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo ngayon sa amin sa programang Pulis at Komunidad. Napakasaya po, Ma'am, namin. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng parangal sa amin dito sa Philippine National Police. Maraming salamat po sa ating mga panauhin sa pagbabahagi ng kanilang karanasan, paninindigan at inspirasyon. Ngayong araw, malinaw ang ating natutunan. Ang tunay na kahusayan na hindi lamang nasusukat sa parangal. Nakikita ito sa integridad. Kapag walang nakakakita sa tapang ng gawa o ang pagpapakita ng tama sa malasakit sa kapwa at sa serbisyong may naiiwang mabuting pagbabago. Para sa Philippine National Police at sa Police News Network, ang pagkilalang ito ay hindi dahilan upang huminto at magdiwang lamang. Ito ay panibagong pangakong patuloy na pagbubutihin ang public service, community relations, at responsableng komunikasyon para sa sambayan ng Pilipino. Mula sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ang Police Captain Cherry Vicente, magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Pulis at Komunidad Facebook Live, kung saan patuloy nating binibigyang tinig ang kwentong nagpapakita ng dedikasyon, malasakit at tunay na serbisyo. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Muli, ito ang Pulis at Komunidad Facebook Live.